Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagsalita sa media yung spokesperson ng DOJ. Ano ang sinabi niya? Ang sabi niya, ito, sabihin ko na, walang wala pang nagsasalita. Ang sabi ng spokesperson ng DOJ, nasulat na ang decision o resolution sa kaso ni Sara. Grave threat. Yung kasong grave threat kay Sara tungkol dun sa pagbabanta kay PBBM, yung i-assassinate si PBBM, grave threat, parang natigil, nakalimutan na natin. Parang hindi gumulong yon. Hindi. Sabi ng DOJ, sinulat na yung desisyon, mayroon ng desisyon, rine-review na lang. May resolution na draft, pero pending review pa rin. It's under review by the division head of that case. May draft na ng resolusyon kaugnay ng reklamong inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI noong nakaraang taon dahil sa pahayag ng Vice Presidente na may kinuha siyang tao para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, under review o inaaral pa ang resolusyon bago ilabas. Whether or not VP Sara had announced her intentions to run for the presidency will not affect the assessment by the prosecutors of the pending case against her. And that applies to any other individual. Mahigit isang taon na mula nang maisampa ang reklamo sa DOJ pero hanggang ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng kagawaran. Walang ibinigay na dahilan ang DOJ kung bakit natatagalan ang paglalabas ng resolusyon sa reklamo. Alinsunod sa proseso, dapat resolbahin ito sa loob ng 2 buwan. Pwede lamang tumagal kapag maraming nakabinbing motion na hindi pa nare-resolba kaugnay ng reklamo. The review po has to fall within the 60 days. Kaya 60 days po lahat-lahat na yan. The filing of any supplemental complaint, the filing of any supplemental counter affidavit, additional evidence, all of that has to be done within the 60-day period. Yun, sa assassin, grave threat. Ngayon, ang sabi ng mayroon ng desisyon, pag ibig sabihin niya, nasulat na yung desisyon, resolution. Rine-review na lang. Ang ibig sabihin, parang dumadaan pa doon sa mga kung tama ba yung resolution. Lalabas yan. Pag lumabas yung resolution na yan ng DOJ, ano ang significance niyan? Pag lumabas ang resolution ng DOJ, at ang sabihin ng DOJ, may probable cause ng grave threat. Ano ito ngayon? Malala ito. Ibig sabihin, may finding talaga ng probable cause ng grave threat. Ano ang magiging silbi niyan? Pagka may finding of probable cause sa grave threat ang DOJ, gagamitin yan ngayon sa impeachment. Kasi ibig sabihin, vice presidente ka, binabantaan mo ang presidente. Medyo mabigat yan para sa mga kongresista. Kasi saan kakakampi? Sa presidente o sa vice presidente? Nagbanta ang vice presidente sa presidente na ipapapatay, na pati yung pati yung first lady. Tapos anong gagawin mo? So ibig sabihin, yung findings na yan ng DOJ sa grave threat ay magagamit yan sa impeachment. Magiging malakas ang laban sa impeachment, ibig sabihin, ang mga kongresista, sinabi na yan ni Congressman Defensor ni Lawrence Defensor, yung congressman ng Iloilo. Ang sabi ng mga kongresista, sabi niya, marami daw na mga kongresista ang nakakumbinsi daw sa kanila na suportahan yung impeachment ni Sara, kaya nag-260 pala yun. Dahil daw sa banta ni Sara sa presidente. Hindi daw nagustuhan yon ng mga kongresista. Parang, bakit naman babantaan mo ang presidente? Yan yun. Kumbaga, betrayal of public trust. Babantaan mo ang presidente? Mabigat yon. Para sa mga kongresista, nakakampi ng administrasyon, mabigat yung ginawa na yun ni Sara. Ngayon,
kala natin patay na yung kaso na yun. Hindi. Buhay pa pala. 1 year na mahigit, buhay pa pala. At ang sabi ng tagapagsalita ng DOJ, lalabas na ang desisyon. Review na. Ibig sabihin, nasulat na yung desisyon, rene-review na lang. Pero lalabas na yon. Pag lumabas yon, grave threat, guilty si Sara, may probable cause, may basis na ngayon na gamitin yan para sa impeachment. Kaya, ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, tambak na talaga ang mga ground sa impeachment ni Sara. Siyempre, nandyan na yung mga confidential funds. Nandyan na yung mga nireveal ni Madriaga gamit ang pondo ng Pogo. Nandyan na yung bank records na isusubpina na. Tapos ito pang pagbabanta sa buhay ng presidente at first lady. Na sabi ng DOJ, lalabas na ang kanilang resolusyon. Yun. Matindi to mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya, nagkamali kasi si Sara doon. Naka-live siya, may meeting siya sa mga mga leaders ng Duterte, mga DDS. Ha? Nakalimutan niya na naka-live yun. Nagbanta siya. Tinanong kasi siya ng mga supporters ng Duterte, ano pong masasabi ninyo tungkol sa Kaya walang problema yan. Ha? Kung may mangyari sa akin, may nakausap na akong papatay sa presidente at sa kanyang first lady at kay Speaker Martin Romualdez. Pag may nangyari daw sa kanya, patay. Sinabi niya yun ng naka-live stream. Mabigat yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, yan yung mga ground sa impeachment ni Sara. Kaya ngayon, mabubuhay uli yung issue na yan ng pagbabanta niya sa buhay ng presidente at ng first lady kay dating Speaker Martin Romualdez. Kasi sabi ng DOJ, tapos na ang kaso. Under review na. Ibig sabihin, rini-review na lang. Ilalabas na nila ang desisyon. Pag lumabas yung desisyon na yan ng DOJ, lalong titibay ngayon ang impeachment ni Sara. Kasi makukumbinsi yung mga kongresista Marami daw sa kongresista, yun daw ang dahilan bakit bumoto sa impeachment. Di ba umabot sa 260? Yung pala yung dahilan nun. Kumbaga, hindi sila masyado doon sa confidential funds, hindi sila doon masyado sa iba, pero pagdating doon sa pagbabanta sa buhay ng presidente, tiningnan niya ng mga kongresista bilang seryosong bagay. Kaya ito, mga kabunyog, sa madaling sabi, kung titingnan natin, kahit nagdeklara na si Sara na tatakbo siya, ang gusto niyang mangyari, matakot ang mga kongresista, hindi mahihirapan. Actually, nung mismong araw na nagdeklara si Sara, nag-file din ng 4th impeachment complaint sila Paulo Ortega at saka Congressman Benny Abante. Pagkatapos ngayon, sinabi na ni Congressman Paulo Ortega, ilalabas nila yung bank records. Sabi naman ng DOJ, ilalabas na rin nila yung desisyon sa grave threats na kaso ni Sara. Kaya, ibig sabihin, kaliwat kanan ang mga isyung lalabas kay Sara Duterte. Nitong susunod na mga araw. Mga kabunyog, mga kabayan. Kaya, mapipigilan ba ng pagdeklara ni Sara ang paglabas ng mga isyu sa kanya? Ang impeachment, hindi. Lalong lumakas. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.